If by the grace of God, mabalik ako, nilagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Noong unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, pinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino, yung mga lolo natin, kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. No longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. Sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinuan dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi papipilitan ako ngayon magsalita laban sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo.
Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabur lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganun. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko ba, Garcia, Bisaya. Then Magsaysay, Ilocano. Then si Quirino, Ilocano. Ganun dapat, ang eleksyon is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termo mo. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, bingo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang, kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, nilagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun naman, paski ano ka, diyan katagal ako. Yan. Yung sa likod ko, umupo ako dyan. Vice Mayor ako.
Diyan, mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga dalaga, pati yung lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw. Paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsano ko mong salita? Ninipahat, wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipat ako dito. Punta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga alien. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko lang sa tawagin. Huwag kayong magpaluko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why, sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug poser at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, sa Bisaya, kinikito yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituloy yan, kaya makagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ng Pilipino. Alam mo, Presidente, tapos mag-Parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong Bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan yung putang ina. Huwag kayong, alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag.
Pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo. Wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador. Magbisita sila, isang kanin, isang pork chop, o sisda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain na. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Malacanang dyan. Hindi ako nagpabibiga. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman. Yun naman ang dapat ng pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Kung bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmaker. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang, pagkatapos, bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, putang ina, magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto ninyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be problem. Kaya ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 year, kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat. You should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Walang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi, shower lang yan sa Malacanang ginagawa nila. Pasirit doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi ba nito eleksyon? Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyayari ngayon, hindi yan People's Initiative o hindi buying the people for their signature. At paumpisa pa lang, bayaran na. At
Maniwala ka ng konstitusyon na labasan maganda kung pirapirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Sabi nila, the usual excuses, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasi sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention to People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, nagkangi ako ng may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako hinayaya. Kapupunta sana ako ng Tagum. Para lang ako galit talaga. Bakit po putang ina? Bakit? Bisaya ba makumutan ko na imong naong? Magharap sa akin, ganoon ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyon ng milyon, kayong mga congressman, utang ina, istapa yan, swilin yan. Kaya sabi ko, by stroke of fate, nabalik ako dyan sa Malacanang, kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo Bongbong, kayong lahat congressman, nandoon kayo sa Krami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon na kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano bang, what's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganin. Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, patukin yung aeroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang. Yun ang aristuhin ninyo. Sila nagpapisa ng kaluhan niya. Ladies and gentlemen, I am very thankful. Nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya at Taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila ng pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan. Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng 1,000, 100, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagpili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas sila naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabing, San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, mga kasalanan, mga kabit, gano'n. Sabihin mo kay San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, ilambus ko yan sa ulo mo. Utang ina ka. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo, magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili, sigurado ako, langit kayo. So, kaya basing anong kasalanan niyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po.